Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 711. Malaking panghihinayang. Maraming tao ang nakatingin sa silhouette na iyon sa langit, tutok na tutok ang mga ito sa kanya na nakakalimutan pa nilang lumaban. Nakakakilabot ang binata na kara-rating lang. Siya ay higit na nakakatakot kaysa sa lahat ng mga hayop na nauna. Hindi man lang mukhang kahanga-hanga ang binatang iyon ngunit sa harap ni Liu Fei, para siyang bundok. Isang bundok na imposibleng sirain. Naalala niya ang unang pagkakataon na nakita niya si Lin Feng sa lambak kung saan siya nagsasanay noon sa paglilinang. Hinabol niya si Lin Feng para patayin siya, napakahina ni Lin Feng noon, napakapayat din niya. Hakbang-hakbang, nasaksihan niya ang pagbangon niya. Maging ang kanyang ama ay labis na nagustuhan si Lin Feng at umaasa na ang kanyang anak na babae ay magpapakasal kay Lin Feng balang araw. Si Lin Feng, sa mga araw na ito ay hindi na kailangan pang gumalaw ngunit maaari niyang ilabas ang isang nakakatakot na liwanag ng espada na maaring tumakip sa buong kapaligiran. Siya ay naging mas malakas kaysa kay Liu Fei, ang liwanag ng espada ni Lin Feng ay kasing lakas ng 10,000 espada na magkasama. Maaari nitong sirain ang lahat, ito ay kahanga-hanga. Hindi maisip ni Liu Fei kung ano ang pakiramdam ng maging ganoon kalakas. Hindi niya akalain na magiging ganoon din kalakas si Lin Feng, pakiramdam niya ay isang siglo na niya itong hindi nakita. Si Lin Feng at Liu Fei ay hindi nakabilang sa iisang mundo. Sa sandaling iyon ay mukhang malamig si Lin Feng, hinahamak ang lahat ng mga kaaway. Pagkatapos ay sumigaw siya, tumigil ang lahat. Ang kanyang nakakatakot na boses ay gamulong sa kapaligiran na parang mga sound wave na nagpapagulo sa utak ng lahat. Ang ilang mga tao ay nagsimulang nanginginig ng marahas. Nakalimutan na ng lahat na nandoon din silang lumaban. Itinaas nila ang kanilang mga ulo at tumangala kay Lin Feng. Mga tropa ng Duanren City, bumalik. Sabi ni Lin Feng sa malamig na paraan ngunit napakatigas. Ang mga tropa ng Duanren City, syempre alam kung sino si Lin Feng. Ang binatang iyon, na sa sandaling iyon ay nakasakay sa isang nakakatakot na mabangis na sinaunang hayop, noong nakaraan, ay sinunog ang lungsod at iniligtas ang lahat. Iimpluwensyahan na ba niya ang labanan? Noong nakaraang pagkakataon, napatunayan ni Lin Feng kung gaano siya katalino. Magulong umatras ang mga tropa, lumayo sa mga tropa ng Lion. Mabilis ang takbo nila. Si Lin Feng, tulad ng isang bayani, ay pinabalik ang buong tropa. Ang lahat ng tropa ay nakikinig kay Lin Feng nang walang pag-aalinlangan, syempre nagtiwala sila sa kanya. Salamat sa kanyang ginawa sa nakaraan at salamat din sa kanyang lakas sa sandaling iyon. Maaari ba niyang baguhin ang takbo ng labanan ng mag-isa, Bulong ni Liu Fei. Iyon ay talagang walang kapantay na cultivator. Ang kakayahang makaapekto sa takbo ng digmaan ng mag-isa tulad ng guro ni Mo Jia, Han Mo, at ang principal ng Celestial Academy No. 1, Yan Yu Pingsheng. Sa kanilang lakas, sa nakaraan ay nagawa nilang maapektuhan ang takbo ng isang buong digmaan. Sa lakas ng isang malakas na cultivator, maaaring magbago ang takbo ng isang buong digmaan. Naabot ba ni Lin Feng ang ganoong lakas? Napakabilis, ang mga tropa ng Duanren City at Lion ay malayo sa isa't isa, mayroong isang malaking bakanteng lugar sa pagitan nila. Ang dalawang hukbo ay nagtaas ng ulo at tumingin kay Lin Feng. Pinaikit ng general ni Lion ang kanyang mga mata, walang napakalakas na cultivator na kasama nila. Napakalakas ba ng binatang iyon? Pumunta ka at patayin siya. Sabi ng general sa dalawang malalakas na gwardya sa gilid niya. Ang dalawang iyon ay mga gwardya ni Lion, sila ang ilan sa pinakamalakas na magsasaka na mayroon sila. Pareho silang nakalusot sa ika-6 na layer ng Zuanqi. Hindi siya naniniwala na ganoon kalakas si Lin Feng. Ngunit ang dalawang cultivator na iyon ay mukhang solemn na at seryoso, sila ay sapat na malakas upang malaman na si Lin Feng ay isang tunay na banta para sa kanila. Sa kanyang pag-atake kanina, ipinakita niya sa kanila kung gaano siya kalakas, hindi nila kayang maging pabaya. Ang dalawang cultivator ay tumalon sa hangin, gayunpaman, si Lin Feng ay hindi man lang sumulyap sa 2 taong iyon. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang likod at hinugot ang isang espada. Buzz! Ang espada ay naglalabas ng ilang mga hagong na tunog. Sa likod ni Lin Feng ay may lumitaw na parang dugong pulang ilaw na tumaas sa hangin. Tila inaatake niya ang mga ulap bilang isang nakakatakot na enerhiya ng espada pagkatapos ay sumalakay sa buong kapaligiran. Ang dalawang kalaban ay natulala. Ang lakas ng espada na iyon ay naglalaman ng layunin ng espada. Lumitaw ang pulang ilaw at nayanig ang earth at langit. Kumakalat sa hangin ang mga tunog ng sipol. Ang sword chi na iyon at ang layunin ay nakakatakot. Ang karamihan ay nagkaroon ng pakiramdam na sila ay inaapi. Biglang huminto ang dalawang magkaaway sa ere. Hindi. Mukhang hindi maganda. Nagsimula na silang bumalik pababa pero huli na ang lahat. Nakita ng karamihan ang espada ni Lin Feng na bumaba at ang maliwanag na pulang ilaw ay bumungad sa kalangitan. Ang dalawang cultivator ay nasugatan na parang tinadtad na karne habang ang dugo ay bumubulwak kung saan-saan. Gayunpaman, hindi bumagsak ang dugo, umatras ito at tumagos sa uhaw sa dugo na espada ni Lin Feng. Ang espadang iyon ay maaaring uminom ng dugo. Ang dalawang cultivator ng ika-6 na layer ng Zuanqi ay nawasak sa isang iglap. Nanatiling tahimik ang lahat. Ang espadang iyon ay gumawa ng pananabik at sigasig na sumalakay sa mga puso ng mga tropa ng Duanren City. Gayunpaman, ang mga tropa nila iyon ay natakot at nanginginig. Urge.
pagkaraan ng maikling sandali, ang mga tropa ng Duanren City ay nagsisigawan ng galit na parang sinusubukan nilang ilikas ang kanilang kalungkutan at galit. Noon, lumitaw ang isang mythical hero mula kay Mouyu at nakasuot siya ng itim na damit. Napakaraming tao ang napatay niya, ngayon sila na ang may tunay na bayani sa kanilang panig, malakas na siya para tawaging bayani. Ang binatang iyon ay naglakbay sa napakalayong distansya upang iligtas ang prinsesa sa nakaraan, pagkatapos ay nilinlang niya ang mga tropang Mouyu sa Duanren City at sinunog ang lungsod. Ngayon siya ay naging isang tunay na bayani. Pagbabayaran mo ang iyong dugo para sa iyong ginawa, ngayon ay pagsisisihan mo ito magpakailanman. Dahan-daang sabi ni Lin Feng. Ang isang napakalaking halaga ng layunin ng espada ay lumitaw, ang mga puso ng mga tao ay tumitibok ng mas mabilis. Hakbang pasulong si Lin Feng, huminga ng malalim at tila kayang lipulin ng kanyang espada ang planeta. Babayaran mo ang iyong buhay. Sabi ni Lin Feng, ang kanyang mga mata ay duguan at mukhang malupit at mabangis. Mamatay. Mamatay ka. Mamatay ka mamatay. Sumigaw si Lin Feng ng salitang mamatay na umalangaw sa atmosfera tulad ng mga alon, ang earth at heaven ay nag-vibrate. Ang sword chi ay nagpapalabas ng malalakas na tunog ng pagsipol at ang enerhiya ng espada ay naging isang tunay na liwanag ng espada na lumipat patungo sa hukbo ni Leon. Sunod-sunod ang pagkital ng kanilang buhay, parang mga butil ng damo. Ang mga tao mula sa Leon ay sunod-sunod na bumagsak. Mukha silang mahina ng mga sandaling iyon. Patuloy na gumagalaw ang liwanag ng espada at walang makakapigil dito. Ang mapang-api na liwanag ng espada ay hindi kapani-paniwala. Matapos ang sword energies ni Lin Feng ay kumalat ang langit nila, napuno ng layunin ng espada, nagsimulang damaloy ang dugo sa lupa tulad ng isang ilog. Si Liu Fei at ang mga tropa ng Duanren City ay natigilan, si Lin Feng ay talagang naging napakalakas. Napatay niya ang ilang dosenang libong tropa sa isang iglap. Nakarinig sila ng mga alingaw na ang ilang napakalakas na magsasaka ay maaaring tumawid sa mga bundok, pumatay ng mga tao na para bang sila ay pumutol ng mga butil ng damo, at maaaring pumatay ng milyon-milyong tao sa isang iglap. Gayunpaman, ngayon lang nila naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga chismis na iyon. Ang mga alingaw na iyon ay hindi walang batayan, ang gayong malalakas na cultivator ay umiral, si Lin Feng ay galit na galit at ginagawa ang mga bagay na iyon. Ang dugo ay patuloy na umaagos na parang isang napakalaking ilog. Sa ilalim ng liwanag ng espada, lahat ay kailangang mamatay. Ang mga tao ay hindi makahinga sa ilalim ng presyon ng liwanag ng espada na iyon. Itinaas nila ang kanilang mga ulo at nakitang itinaas ni Lin Feng ang kanyang dalawang kamay, ang sikat ng araw ay sumisikat sa maliwanag na pulang espada ni Lin Feng, ito ay nakasisilaw. Ang pulang ilaw pagkatapos ay sumilay sa kalangitan at tumama sa isa pang grupo ng mga tao, wala ni isa man ang natira. Ang ibang grupo na umalis ay takot na takot. Marahas na tumibok ang kanilang mga puso. Dose-dose ng mga libong malalakas na magsasaka ay parang maliliit na insekto sa harap nila, parang mga butil ng damo. Humiga sa lupa ang mga buhay pa, pawis na pawis. Sobrang pinagsisihan nila, lahat ng ginawa nila. Nanginginig din ang general ng Lion. Ngayon naiintindihan na niya kung bakit umalis ang general ni Mouyu. Ang pananatili roon ay haantong sa kanilang kamatayan, at ang mystical cultivator sa itim na damit ay hindi pa lumitaw sa pagkakataong ito. Mamatay. Ang uhaw sa dugo na espada ni Lin Feng ay nakaturo sa direksyon ni Mouyu. Ang mga kabayo ay nagsimulang tumakbo sa buong bilis, ang kanyang chi ay sumalakay sa buong kapaligiran. Ang mga kabayong nakabaluti ng Chi XC ay sumusulong at tumatakbo sa mga bangkay ng mga tao mula sa Leon at sa mga katawan ng mga buhay pa, na pinapatay sila sa daan. Sa huli, walang nakaligtas at ang espada ni Lin Feng ay patuloy na gumagalaw patungo kay Mouyu. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 712, Dugo sa Mouyu. Ang mga nakabaluti na kabayo ay tumatakbo pa rin sa buong bilis. Isang ulap ng alikabok ang lumulutang sa hangin sa kanilang paligid habang nanginginig ang lupa sa ilalim nila. Matapos wasakin ng mga tropa mula sa Leon, ang mga tropa ng Duanren City ay nagpatuloy sa pagsulong sa teritoryo ng Mouyu. Takot na tumakbo ang mga tao nang makita nilang papalapit na ang hukbong iyon. Sa hangin ay isang dambuhalang mabangis na hayop, ito ay isang mabangis na sinaunang hayop at ito ay matangkad na pula tulad ng apoy na may napakalaking pakpak. Sa bawat pagpalakpak nito, maaari itong maglakbay sa 1 kilometro, na lumikha ng isang bagyo sa paligid. Sina Lin Feng at Liu Fei ay nasa likod ng halimaw na iyon at nanatiling tahimik. Si Lin Feng ay mukhang kasing lamig ng dati at parang ang yelong chi na iyon ay kayang takpan ng daan-daang kilometro. Nakatingin sila sa malayo ngunit wala ng mga tropa mula kay Mouyu. Narinig nila na noong nakaraang araw, nandoon pa rin ang mga tropa mula kay Mouyu ngunit ngayon ay nawala na sila na parang alam nilang darating si Lin Feng. Marahil ay may nagsabi sa kanila na darating si Lin Feng. Kumbinsido si Lin Feng na ang lahat ng iyon ay isang pagsasabwatan, may nagplano laban kay Liu Kanglan, sa mga tropa ng Duanren City at may nagbabalak pa rin laban kay Lin Feng. Si Lin Feng ay matatag na naniniwala na ang mga nagbalak ay ang mga tao mula sa Imperial City, tanging ang mga taong tulad nito ang maaaring gumawa ng isang bagay na ganoon kalaki. Ang mga tunog ng sipol ay patuloy na kumakalat sa hangin sa parehong tempo ng mga pakpak ng may pakpak na tigre. Patuloy silang lumalim sa teritoryo ng bansang Mouyu.
Sa harap ni Lin Fang ay lumitaw ang isang napakalaking chain ng bundok. Ang kadena ng bundok na iyon ay lubhang mapanganib at puno ng nakakatakot na enerhiya ng kamatayan. Isang nakakatakot na itim na enerhiya ang bumangon sa hangin, tila ang nakakatakot na itim na enerhiya na iyon ay napuno ng mga demonyo. Tumingin si Lin Fang sa kadena ng bundok, madaling may tago ng itim na fog na iyon ang buong hukbo, marahil ay may ilusyon sa loob. Nakakatakot na bangkay at duguchi. Ilang buhay ng tao ang kailangan para makalikha ng ganoong ilusyon. Naisip ni Lin Fang at pagkatapos ay nagsabi. Papasok akong mag-isa, Shikiyong at maaari kang manatili dito. Pagkatapos, huminto sa ere ang may pakpak na tigre, agad na tumalon si Lin Fang sa itim na enerhiya. Ang kanyang lakas ng Heroka ay nagsimulang umikot sa kanyang katawan, napapaligiran siya ng isang gintong liwanag na nagliliwanag sa mundo, na naghahatid ng mga nilalang mula sa pagdurusa. Ang masasamang enerhiya ay hindi kayang makipagkompetensya sa gintong liwanag na iyon. Tumabi pa ang itim na fog, takot ang kasamaan sa dalisay at banal na liwanag na iyon. Namangha si Liu Fei nang makitang naging ginto ang katawan ni Lin Fang. Si Lin Fang ay maaaring maging isang gininto ang Buddha laban sa kung saan ang kasamaan ay walang magawa, napakahusay. Ang katawan ni Lin Fang ay napapaligiran ng napakagandang gintong liwanag, siya ay tumatagos ng palalim sa itim na fog na iyon. Nagpatuloy siya sa pagbigkas ng ilang mantra sa Sanskrit habang lumalabas sa kanyang bibig ang mga gintong letrang Sanskrit. Ang mga gintong kamay ay patuloy na binomba ang kapaligiran, at pagkatapos ay kumalat ang kakilakilabot na hiyawan sa hangin, ang itim na fog ay hamina. Lumitaw ang isang nakakatakot na liwanag ng espada, si Lin Fang ay nagbagong anyo sa isang tunay na gininto ang Shakyamuni at naglalabas siya ng napakaraming lakas ng espada. Ang kaluluwa ni Lin Fang ay napakalakas ngunit napagtanto ni Lin Fang na ang itim na kadena ng bundok ay parang walang katapusang black hole. Hindi niya alam kung gaano ito kalalim. Sa anumang kaso, kung ito ay isang ilusyon ay hindi ito makokontrol ng isang simpleng sundalo ni Muyu. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang. Isang walang katapusang dami ng sword chi ang tumama sa masamang chi. Si Lin Fang ay kumikilos sa bilis ng mga tunog ngunit ang masamang chi na iyon ay nagiging mas malakas habang siya ay lumalim. Kumalat sa hangin ang ilang umuungol na tunog, isang masamang chi ang naging zombie dragon na naglabas ng mga tunog ng pagsipol sa hangin. Ibinuka nito ang napakalaking bibig na nagbukas ng bulok nitong lukab, gusto nitong lamunin si Lin Fang. Hindi huminto si Lin Fang sa pagbigkas ng kanyang mga mantra sa Sanskrit at ang mga gintong letra ay patuloy na bumagsak sa zombie dragon, unti-unting napunit ito. Ang katawan ng dragon ay unti-unting nawawalan ng lakas. Gayunpaman, sa mga butong iyon, ang dragon ay hindi nakakaramdam ng sakit. Patuloy itong gumagalaw patungo kay Lin Fang nang walang kasalanan. Tumalon si Lin Fang pasulong at papasok sa bibig ng napakalaking dragon. Ang kanyang gininto ang katawan ay hindi natatakot sa masasamang enerhiya. Nilunok ng dragon si Lin Fang sa isang kagat ngunit pagkatapos ay nagpakawala si Lin Fang ng napakalaking liwanag ng espada na pumutol sa lahat at sinira ang dragon. Hindi tumigil si Lin Fang matapos na wasakin ang dragon, nagpatuloy siya sa pagsisid sa kailaliman ng kadena ng bundok na binomba ang ilusyon gamit ang kanyang gininto ang katawan. Ang kanyang liwanag ng espada ay nagpatuloy din sa paglaslas sa kanyang paligid hanggang sa tuluyan na niyang nawasak ang ilusyon. Gayunpaman, sa harap niya ay mayroon pa ring hindi kapani-paniwalang dami ng nakakatakot na chi at maraming zombie dragon na puno ng masamang chi. Ako ay makakapasok ngunit gusto nitong pigilan ako. Malamig na pag-iisip ni Lin Fang. Ang kanyang gininto ang liwanag pagkatapos ay unti-unting nagbago at naging itim, ito ay naging isang masamang enerhiya. Si Lin Fang ay naging isang demonyo. Yaksha, Azura, at hindi masisira na demonyo. Sabi ng demonyo nang sumulpat ang tatlong demonyo. Ang Azura ay nagbubukas ng daan, ang Yaksha ay naglalabas ng mamamatay na enerhiya at ang hindi masisira na demonyo ay patuloy na sinisira ang ilusyon sa kanilang harapan. Si Lin Fang ay gumagalaw ng napakabilis, ang ilusyon na iyon ay lubhang kakaiba. Tila walang katapusan ito kahit na patuloy itong sinisira ni Lin Fang, hindi niya makita ang wakas. Oras. Hinahatak ni Lin Fang ang mahabang mukha, wala siyang oras. Pagkatapos ay bumangon siya sa hangin at itinaas ang kanyang uhaw sa dugo na espada. Naglabas siya ng ilang level 5 sword intent, ang kanyang espada ay bumaba mula sa langit. Ang masamang chi ay nahati sa dalawa at nahati ang kapaligiran. Dumating ako. Biglang naisip ni Lin Fang. Hindi siya nakaimik, nakarating na siya sa dulo. Sinundan niya ang kalsadang ginawa niya gamit ang kanyang espada, nawala ang infinity ng bangkay na si Chi at isang malaking kalsada ang lumitaw sa chain ng bundok, maraming bangkay sa kalsadang iyon. Sa harap ni Lin Fang ay isang burol. Sa gitna ng burol na iyon ay isang malaking pulutong, ang mga tropa mula sa Moyu ay nandoon lahat. Ang mga tao sa burol ay nakasuot ng mga damit ng matataas na opisyal ng militar, at mayroon din silang tatlong katawan bilang mga trapeo. Liu Kanglan, Ren Qingguang at Feng Yuhan. Si Lin Fang ay mukhang walang emosyon habang naglalabas siya ng nakakatakot na enerhiya ng yelo. Ang mga tropa ay tumingin kay Lin Fang, gaano katapang. Nakapagtataka, dumating siyang mag-isa at nagawa niyang sirain ang ilusyon. Gaano kalakas. Mamatay. Sabi ni Lin Fang, itinaas ang kanyang uhaw sa dugo na espada sa kalangitan. Ang nakakatakot na espada ay maaaring sirain ng earth at langit na tila.
Ang Qi nito ay namangha sa mga tao, mukhang takot na takot sila. Nakakatakot ang espadang Qi na iyon. Mamatay. Ang kanyang uhaw sa dugo na espada pagkatapos ay bumaba mula sa langit, tila nahati ang kapaligiran sa dalawa. Isang walang katapusang bilang ng maliliit na pulang ilaw ang lumitaw at bumagsak sa burol. Dugo ay tumalsik at bumulwak palabas ng bundok, gamit ang isang espada. Si Lin Fang ay nakapatay ng napakalaking bilang ng mga tao. Sa pamamagitan lamang ng isang espada, nagawa ni Lin Fang na panic strike ang hukbo ni Mo Yu. Ano ang nangyayari? Nakakakilabot ang binatang iyon, paano niya napatay ang napakaraming tao sa isang atake? Walang pakialam si Lin Fang sa kanila, itinaas niya muli ang kanyang espada nang muling lumitaw ang mga pulang ilaw na parang dugo at pagkatapos ay bumaba ang kanyang espada mula sa langit. Ang isang walang katapusang bilang ng mga kakilakilabot na hiyawan ay kumalat sa hangin kasabay ng pag-agos ng dugo ng walang tigil. Ang mga tropa ni Mo Yu ay talagang natakot hanggang sa mamatay. Ano ang nangyayari? Isang grupo ng mga cultivator ng Zuan Qi layer ang itinapon ang kanilang mga sarili kay Lin Fang ngunit itinaas ni Lin Fang ang kanyang kamay at nilaslas nito ang kapaligiran. Ang lahat ng mga taong iyon ay namatay sa isang iglap, lahat ng mga nagsasaka ng Zuan Qi layer ay hindi nakayanan ng isang pag-atake. Sila ay natakot at nataranta. Paano nangyari ang ganoong bagay? Nasaan ang mystical cultivator ni Mo Yu? Boom boom boom. Nanginginig ang lupa habang lumilipad ang ulap ng alikabok sa hangin sa itaas ng tanikala ng bundok. Dumating na rin ang mga tropa mula sa Zuyu. Nawala na ang ilusyon kaya madaling dumating. Masyadong maraming oras ang nasayang ni Lin Fang dahil sa ilusyon. Lalong lumakas ang loob ng tropa at puno ng tapang at sigla nang makita nila si Lin Fang na tumatakas sa mga tropa ng kaaway. Mamatay. Sigaw ni Lin Fang sa nakakatakot na boses. Nang patuloy na tinapakan ng mga tropa ng GXC ang kanilang mga kaaway na mga bangkay habang sila ay sumakay sa labanan. Si Lin Fang ay patuloy na umuusad habang ang matataas na opisyal ng militar ay patuloy na umuurong. Lin Fang, tumigil ka, sabi ng isang tao sa gilid ni Mo Yu. Pamilyar ang boses na iyon, medyo nagulat si Lin Fang. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang isang binata na ang mukha ay nakakatakot. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 713, ang Crown Prince ng Mo Yu. Mo Jia. Si Lin Fang ay natulala. Nakilala na niya ang taong iyon, ito ang Crown Prince ni Mo Yu. Siya ay isang hindi kapani-paniwalang henyo na talagang mahirap talunin. Natalo lang siya sa Duanren City laban kay Lin Fang noon. Gayunpaman, kahit na silhouette lang ito ni Mo Jia, ang boses ay halos magkapareho. Kamahalan ng prinsipe ng korona. Sabi ng takot na mga tropang iyon mula kay Mo Yu. Tila isang bayani ang dumating upang iligtas ang ilang hamak na tao. Si Mo Jia ay gumawa ng isang hakbang pasulong at tumagos sa burol, pagkatapos ay malamig niyang tiningnan si Lin Fang at sinabi. Lin Fang, ako ito. Ha? Isang banayad na tunog ang kumalat sa hangin habang hinubad ni Mo Jia ang maskara sa kanyang mukha. Talagang namangha ang mga tao, laging nakasuot ba ng maskara ang prinsipe ng korona ni Mo Yu Mo Jia. Hindi nagulat ang matataas na opisyal mula kay Mo Yu, nakita na nila ang maskara ni Mo Jia. Ang binata sa harap nila ay ang tunay nilang prinsipe. Gayunpaman, mas nagulat si Lin Fang sa sandaling iyon. Nakatitig siya sa taong iyon, si Mo Jia. Ilang salita ang dahan-daang lumabas sa bibig ni Lin Fang. Yun. Fei. Yang. Ang prinsipe ng korona ni Mo Yu ay nakakagulat na ang isa na pumunta sa Micheng kasama nila at lumahok sa great competition ng Zuyu bilang isang henyo. Yun Fei Yang. At higit pa rito, naging isa siya sa mga dakilang kaibigan ni Lin Fang. Siya ang Crown Prince ni Mo Yu. Hindi nakakagulat na walang nakakaalam kung sino siya sa Zuyu. Hindi nakakagulat na sinabi niya na siya ay mula sa Duanren City at hindi nakakagulat na hindi siya nakilala ni Lin Fang sa kanyang tunay na mukha. Lin Fang, ako ang Crown Prince ng Mo Yu, Mo Jia. Ngunit mayroon akong ibang pangalan, Yun Fei Yang. Sabi ni Yun Fei Yang na mukhang malungkot. Ang mga tao ng dalawang bansa ay namangha, maging ang matataas na opisyal ng militar ni Mo Yu. Magkakilala sina Lin Fang at Mo Jia. Ang kanilang koro ng prinsipe ay nagtapos sa ikasampu sa great competition ng Zuyu. Napakalakas niya, tiyak na mapoprotektahan niya ang mga ito. Ang general at ang dalawang opisyal ay hindi maaaring mamatay ng walang kabuluhan, pinatay mo sila. Sabi ni Lin Fang habang nakatitig kay Yun Fei Yang sa malamig na paraan bago idinagdag. Namatay sila dahil sa iyo kaya mamamatay ka rin. Si Lin Fang ay naging isa sa mga dakilang kaibigan ni Yun Fei Yang. Gayunpaman, dahil kay Yun Fei Yang, namatay si Liu Kanglan. Paano sila mananatiling magkaibigan? Kung ginawa ko ito, handa akong pasanin ang responsibilidad at mamatay. Sabi ni Yun Fei Yang na mukhang malungkot. Noon, sa panahon ng digmaan, nakita niya na sina Lin Fang at Liu Kanglan ay matalik na magkaibigan at pagkatapos ay pinatay siya ng kanyang general. Hindi na kailangang patayin sila. Malamig na sabi ni Yun Fei Yang habang nakaturo sa matataas na opisyal ng militar, tumibok ang kanilang mga puso. Naramdaman nila na medyo mahina si Yun Fei Yang sa harap ng kanilang prinsipe. Tila sigurado si Yun Fei Yang na mamamatay siya sa mga kamay ni Lin Fang. Hakbang na hakbang.
Tumalon si Yunfei ang pasulong at dumating sa harap ng tatlong nakabitin na bangkay. Tumingin siya kay Liu Kanglan at pagkatapos ay lumuhad kaagad sa lupa. Lahat ay namangha. Si Yunfei Yang ay nagpapatira pa sa harap ng bangkay, ang kanyang ulo ay mabalisa na nagbobomba sa lupa na nagbubuga ng mga kalabog. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo, umaagos ang dugo sa kanyang noo. 20 taon na tayong nasa digmaan at ngayon ay namatay ka sa kamay ng mga tropa ni Mo Yu. Patawarin mo ako. Pagkatapos ay nagpatira pa muli si Yunfei Yang sa sobrang karahasan, ang kanyang ulo ay brutal na bumagsak sa lupa. Ako ay katawa-tawa, umalis ako ng bansa at sinabi sa general na tulungan ako. Kahit na tumanggi ka, gusto ko pa rin kalimutan ang paghihirap ng mga nakaraang taon. At ngayon ang resulta ay trahedya. Patawarin mo ako. Pagkatapos ay muling nagpatira pa si Yunfei Yang. Dahil sa akin, namatay ang general at 2 opisyal. Maraming tropa ang namatay at nasugatan, kasalanan ko, patawarin mo ako. Pagkatapos ay dahan-daang tumayo si Yunfei Yang at pinutol ang mga lubad sa mga bangkay na nakasabit, pagkatapos ay maingat niyang hinawakan ang mga bangkay at inilapag sa lupa, patag. Pagkatapos ay lumipat muli si Yunfei Yang sa harap ni Lin Fang at may lumabas na mga letter sa kanyang kamay, lahat sila ay sinulat ng iba't ibang kamay. Isang sulat kamay ang kay Mo Jia. Ang isa pang estilo ng sulat kamay ay kay Liu Kanglan. Sina Yunfei Yang at Uncle Liu ay sumusulat sa isa't isa tulad ng sinabi ni Yunfei Yang, nagkaroon sila ng mga kaibigan. Pinag-uusapan nila ang lahat ng magkasama. Si Yunfei Yang ay nagmungkahi kay Liu Kanglan na lisanin ang Zuyu at maging general ng isang malaking hukbo sa Mo Yu. Pagkatapos ay sinubukan nilang lusubin si Zuyu ng magkasama at si Liu Kanglan ang nasa tuktok ng mga operasyon. Tumanggi si Liu Kanglan kahit hindi ipinaliwanag kung bakit. Lin Fang, ito ang huling sulat na natanggap ko. Dapat ay naisulat na niya ang mga salitang iyon bago siya mamatay. Sa kasamaang palad, nagpunta ako at nagtago para magsanay ng paglilinang, kung hindi ko kinulong ang aking sarili baka hindi siya namatay. Sabi ni Yunfei Yang na nag-abot ng sulat kay Lin Fang. Binuksan ito ni Lin Fang at nakita ang ilang salitang nakasulat na may dugo. Mo Jia, hindi sa pagkakataong ito tatawagan kitang Yunfei Yang. Baka ito na ang huling liham na matatanggap mo mula sa akin. Nakipagkaibigan ako kay Lin Fang at ikaw, pareho kayong henyo. Masaya ako sa mga nagawa ko sa buhay na ito, hindi ito nawalan ng saysay. Ilang beses kong tinanggihan ang alok mo, hindi dahil kay Zuyu dahil matagal na akong tumigil sa paniniwala kay Zuyu. Gayunpaman, marami akong kapatid sa Duanren City, kapuputan sana nila ako kung pinagtaksilan ko sila. Nag-aaway sana sila sa lahat ng mga taon na iyon para sa wala, ang tanging makakapagpabago ng sitwasyon ay kung mamatay ako. Fei Yang, pagkatapos basahin ang sulat na iyon, kung may pagkakataon ka, kausapin mo si Lin Fang para sa akin. Kung may makakakita sa mga letrang iyon, dapat ay si Lin Fang. Ang isinulat ko sa kanila ay ang gusto kong sabihin kay Lin Fang. Little Fang, kung makikita mo ang sulat na iyon, ibig sabihin ay patay na ako. Huwag kang mag-alinlangan tungkol kay Yunfei Yang, ang pagkamatay ko ay walang kinalaman sa kanya. Ang mga taong pumatay sa akin ay hindi taga Mo Yu, hindi ako kayang patayin ng mga taga Mo Yu kaya huwag mo silang patayin. Ang mga pumatay sa akin ay mula kay Zuyu. Little Fang, huwag mong subukang ipaghiganti ako ngunit gawin mo ang iyong makakaya upang ang aking mga kapatid ay hindi mamatay ng walang halaga. Pakiusap ingatan mo si Fei Fei, iyon ang pinakamahalaga kong kahilingan. Nanginginig si Lin Fang, pinatay ni Zuyu si Liu Kanglan. Bumangon si Lin Fang sa hangin at iniabot ang sulat kay Liu Fei. Sulat kamay ba ito ni Uncle Liu? Ibinaba ni Liu Fei ang kanyang ulo at tiningnan ang sulat, nagsimula siyang nanginginig ng marahas. Ito ay sulat kamay ng aking ama, walang duda. Sabi ni Liu Fei na may nanginginig na boses. Pinatay ni Zuyu ang kanyang ama. Lin Fang, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Sabi ni Yunfei Yang. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga tropa mula kay Mo Yu, kumikislap ang kanyang mga mata habang sinasabi niya. Nasaan si Mo Fang? Tumingin sila sa kaliwa at kanan at nanginginig, wala roon ang chief commander ng Mo Yu na si Mo Fang. Mo Fang, pumunta ka dito. Malamig na sabi ni Yunfei Yang, na sumulyap sa karamihan. Sa isang iglap, isang silhouette ang bumangon sa langit. Ang taong iyon ay nakasuot ng normal na armor, ang taong iyon ay ang hindi kapani-paniwalang chief commander ni Mo Yu, Mo Fang. Iyong kamahalan. Sabi ni Mo Fang na lumapag sa burol at mahinahong yumuko. Kailan mo sinimulang ipagkanulo si Mo Yu? Malungkot na tanong ni Yunfei Yang. Tumiti si Mo Fang at umiling. Ikaw ay personal na pumunta rito, kamahalan. Wala akong paraan para makatakas kaya malamang mamatay ako. Masasabi ko sa iyo ang totoo, mga 5 taon. Para saan ka nagtatrabaho si Zuyu? Tanong ni Yunfei Yang. 5 taon mo na kaming pinagtaksilan. Dahil sa iyo, ang mga tao mula sa Duanren City, mga tao mula sa Mo Yu at mga tao mula sa Laiyon ay walang tigil na namamatay. Sino sa Zuyu ang napakalupit at walang puso para gawin mo ang mga bagay na iyon? Sino ang nagsimula ng gayong masamang plano ng matagal na ang nakalipas? Sino ang kayang magkalkula hanggang ngayon sa hinaharap? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 714, ang Rock.
Hindi ka panipaniwala, ang prinsipe ng korona ni Mo Yu ay si Mo Jia, na kilala rin bilang Yun Fei Yang. Natalo siya sa Duanren City noong nakaraan, at isang dahilan ng lahat ng pagkatalo na iyon ay ang pagtataksil ni Mo Fang kay Mo Yu. Noong wala si Yun Fei Yang, si Mo Fang ay dating chief commander ng Mo Yu. Si Mo Fang ay nasa panig ni Yun Fei Yang sa loob ng 5 taon. Dahil sa taktikang iyon, namatay si Liu Kanglan at 2 pang opisyal. Higit pa rito, marami sa mga tropa ni Liu Kanglan ang nasugatan o namatay. Gayunpaman, walang pakialam si Zhu Yu dahil hindi nila pinahahalagahan si Liu Kanglan, at sa anumang kaso ang hukbo ni Liu Kanglan ay hindi kabilang kay Zhu Yu. Gusto ni Zhu Yu na mamatay si Liu Kanglan. Noon pa man ay gusto nilang lipulin ang Duanren City sa mapa, dahil sa taktikang iyon, ang mga tao mula kina Lei Yun at Mo Yu ay namatay din sa napakaraming dami. Ang tanging nilalang na maaaring pinagmulan ng ganoong bagay ay si Zhu Yu. Nagpadala si Zhu Yu ng ilang piling puwersa na hindi mablock ni na Mo Yu at Lei Yun at napatay nila ang mga tao mula sa 2 bansa. Sa huli, nakapatay sila ng 2 ibon gamit ang isang bato, napakaganda. Nakatitig si Lin Feng kay Mo Fang, nahulaan na niya na may kasamang tao sa likod ng ganoong plano. Nakakadiri na tao. Magsalita ka, sabi ni Yun Fei Yang habang tumatalon pasulong. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga kamay na agad na damapo sa mga balikat ni Mo Fang. Kumalat ang ilang mga kaluskol sa hangin, nabali ang kanyang mga balikat, gayunpaman, nakangiti pa rin si Mo Fang. Kamahalan, wala akong choice kundi ang aminin na ikaw ay sobrang galing at magaling. Hindi mahalaga kung ang pag-uusapan natin ay tungkol sa katalinuhan o paglilinang, ikaw ay isang henyo. Magiging bayani ka, gayunpaman, kung ikukumpara sa kanya marami ka pang dapat gawin. Kahit na sa panahon ng kapayapaan at kasaganaan, siya ay magiging isang hindi ka panipaniwalang bayani, ngunit hindi ka malupit, wala kang sapat na puot sa iyong katawan. Dahan-daang sabi ni Mo Fang. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinabi, "Kamahalan, patayin mo ako, karapat-dapat ako." Si Yun Fei Yang ay mukhang mapatla at malamig. Gusto niyang patayin si Mo Fang. Tinaas niya ang kamay niya, papatayin na niya ito. Teka, sabi ni Lin Fang. Huminto ang kamay ni Yun Fei Yang sa ere, pagkatapos ay inikat niya ang kanyang ulo at tumingin kay Lin Fang. Sa tingin mo ay paghihiganti namin ang pagkamatay ng ilang daang libong tropa sa iyong buhay. Isa kang asong walang kwenta. Nakakatawa ka, mamatay. Hindi, masyado kang walang kwenta. Malamig na sabi ni Lin Fang. Nagbago ang mukha ni Mo Fang. Itinaas niya ang kanyang kamay, gusto niyang magpakamatay ngunit lumitaw si Lin Fang sa kanyang harapan at bumagsak ang kamay nito sa kanyang katawan. Sa isang iglap, ang kanyang paglilinang ay napilayan. Sana namatay ka na lang. Malamig na sabi Lin Fang. Kaagad pagkatapos, nagkaroon ng impresyon si Mo Fang na wala na siyang lakas sa kanyang mga binti. Pagkatapos ay hinawakan ni Lin Fang ang kanyang mga paa at ibinitin siya ng patiwarik kung saan ibinitin ng general at ang 2 pang bangkay. Bawat miyembro ng tropa ng Duanren City ay papaputukan ka ng palaso, ngunit hindi ka mamamatay. Dadaloy ang iyong dugo hanggang sa huling sandali. Sabi ni Lin Fang sa masamang paraan. Patuloy na nanginginig si Mo Fang. Nakabitin siya sa mga paa at patuloy na bumabagsak ang mga palaso sa kanyang katawan. Patuloy na umaagos ang dugo. Si Lin Fang ay mas malupit kaysa sa kanya. Sa wakas ay nagsimula na siyang nanginginig sa takot, tila sa wakas ay inilalabas niya kung gaano kalupit si Lin Fang at kung gaano kahalaga ang kanyang pagkakasala. Dahan-dahang lumingon si Yun Fei Yang at tumingin sa general ng Mo Yu. Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag nang umatake at huwag gagawa ng anuman sa Duanren City? Malamig na tanong ni Yun Fei Yang. Nagsimula silang lahat nanginginig, sa wakas ay naunawaan na nila ang nangyari. Si Mo Fang ay nagtaksil sa bansa at ginamit ang mga ito. Ginamit niya ang pambansang hukbo upang ipagkanulo ang bansa. Alam nilang galit na galit ang kanilang prinsipe sa mga sandaling iyon. Hindi ko ba sinabi sa iyo na si Liu Kanglan ang general na higit kong iginagalang at kailangan mong igalang siya, na hindi mo siya maaaring saktan? Sabi muli ni Yun Fei Yang. Ang mga matataas na militar mula kay Mo Yu ay nanginginig at naglalakad paatras, naramdaman nila ang galit ng kanilang prinsipe. Akala nila ay darating lang si Yun Fei Yang at ililigtas sila, ngunit sa sandaling iyon, sinisisi niya sila. Nakalimutan niyo lahat ng sinabi ko, nakipagsabuatan pa kayo kay Lei Yun para salakayin ang Duanren City at naging sanhi ng pagdaloy ng napakalaking dugo. Hindi niyo iginalang ang general at ibinitin pa ang kanyang katawan, nilabag niyo ang utos ko, dapat ko ba kayong patayin o hindi? Kamahalan, natanggap namin ang utos ni Mo Fang, patawarin mo kami. Sabi ng ilang tao habang nakaluhod. Ang prinsipe ng Mo Yu, si Mo Jia, ay kasing tigas ng ulo ng isang bundok. Walang nang ahas na lumabag sa kanyang mga utos. Nakilala siya sa pagiging matatag. Kung sino man ang lumabag sa kanyang mga utos, sila ay mamamatay. Itinaas ni Yun Fei Yang ang kanyang ulo at bumuntong hininga. Itinuro ko sa iyo ang lahat ng iyong nalalaman, narito kayong lahat salamat sa akin at ngayon ay mamamatay kayo ngayon. Pagkatapos ay nagsimulang humakbang si Yun Fei Yang sa lupa ng marahas at isang nakakatakot na pisikal na lakas ang nagpahirap sa mga taong iyon. Nagsimulang tumalsik ang dugo, ang grupong iyon ng matataas na opisyal ng militar pagkatapos ay sama-samang umungol at bumagsak. Patay silang lahat.
Tumingin si Lin Feng kay Yun Fei Yang at inikat ang kanyang ulo habang sinabi kay Liu Fei. Liu Fei, basahin mo rin ang mga liham na iyon para sa tropa. Tumingin si Liu Fei kay Lin Feng at tumango. Pagkatapos ay ginawa niya ang lahat upang basahin ang mga titik ng malinaw at malakas hanggat maaari nang hindi umiiyak. Nang matapos basahin ni Liu Fei ang sulat, kahit na sino, ang mga tropa ng Moyu o Duanren City, lahat sila ay naantig. Noong una ay gusto ni Mo Jia na kalimutan ang lahat ng nangyari sa mga taong iyon ngunit pagkatapos ay nagplano si Zhu Yu laban sa kanila. Ang mga tropa ng Duanren City ay itinaas ang kanilang mga ulo patungo sa langit, sila ay mukhang kalmado at solemna. Pinatay ni Zhu Yu ang kanilang general at gusto silang mamatay, nakakalungkot. Tulungan mo akong alagaan sila. Sabi ni Lin Feng kay Yun Fei Yang. Ang mga tropang iyon ay hindi maaaring manatili sa Zhu Yu, ito ay isang teritoryo ng kaaway para sa kanila. Gusto ni Lin Feng na ibigay ang mga tropang iyon kay Moyo, isang biro. Hindi. Sabi ni Yun Fei Yang habang umiiling. At pagkatapos sinabi pa niya, mga tropa mo yan, dapat managot ka sa kanila. Kung laban sa iyo si Zhu Yu, dapat kasama mo sila. Kailangan kong magmadaling bumalik sa Zhu Yu, ang kanilang pangunahing layunin ay hindi ang hukbo, ngunit ako. Sabi ni Lin Feng habang umiiling at bamantong hininga. Hindi siya sapat na malakas para labanan ang lahat. Rock. Sigaw ni Yun Fei Yang ng napakakas. Ang lupa at langit ay nagsimulang manginig ng husto. Sa di kalayuan, tila lulubayan ito ng langit. Isang napakalaking silweta ang lumitaw sa kalangitan na may napakalaking pakpak. Dahan-dahan itong lumapit sa kanila. Nakaramdam ng pang-api ang mga tao, parang kasing laki ng langit ang bagay na iyon. Halimaw ba iyon? Nagtatakang tanong ng ilang tao habang nakatitig sa silhouette na iyon sa langit. Masyadong malaki ang silhouette na iyon, parang 1 kilometro ang lapad mula sa kinaroroonan nila. Boom boom boom. Ang puso ng mga tao ay tumitibok, ang kanilang mga binti ay mahina. Isang nakakatakot na unos ang nagsimulang umihip, malapit na silang bumagsak, marami talaga ang nahulog sa kanilang ilalim. Sa wakas, lumitaw ang isang nakakatakot na halimaw, ang mga mag-aaral nito ay tila malamig sa yelo. Ito ay isang sinaunang hayop mula noong sinaunang panahon. Ilang kilometro ang lapad ng mga pakpak nito ng buksan. Maaari nitong pawiin ang langit at takpan ang earth ng mag-isa. Nagmukha itong isang napakalaking kastilyo. Ito ang totem ni Moyu. Ang rock. Ang mga tao mula sa Moyu ay namangha, ito ay ang rock, ang sagisag ng kanilang bansa. Maraming chismis tungkol dito sa Moyu ngunit hindi alam ng mga tao kung umiiral ito. Kumbaga, totoo ang chismis. Si Lin Feng ay nagulat din, hindi pa siya nakakita ng ganoong nakakatakot na hayop. Ito ang sagisag ng aking bansang Moyu. Sa mga kaso ng matinding pambansang panganib lamang natin ito magagamit. Mula nang bumalik ako mula sa Great Competition ng Zhu Yu, kinilala ko ang rock bilang tagapagtanggol ng aming bansa at pinakamatandang ninuno. Ngayon, gusto kong tulungan ka para sa general, para sa dugo ng tropa, at para sa iyo mismo. Kalmado at solemna ang tunog ni Yun Fei Yang. Mabagal siyang nagsalita. Nanatiling tahimik si Lin Feng saglit at tumango. Napakalupit ni Zhu Yu, hindi na niya kailangan pang pakialaman ang mga ito. Rock, pasensya na sa pagsali sa iyo. Sabi ni Yun Fei Yang habang nakayuko sa harap ng rock. Pinagpagang mga pakpak ng rock, muling lumitaw sa ibabaw ng lupa, hindi na nila makita ang langit. Ito ay tila isang napakalaking bagay sa langit. Dama po ang rock sa langit. 10,000 tropa ng CXC ay madaling tumayo sa likuran nito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 715, ang araw ng kasal. Lin Feng, isama mo ang mga tropang CXC at ang kanilang mga kabayo. Maibabalik ka ng rock sa Zhu Yu. Sabi ni Yun Fei Yang. Tumango si Lin Feng at tumingin sa mga tropa habang sinasabi. Mga sundalo, sumama ka sa akin sa Imperial City, lilipad tayo sa likod ng rock. Kung ayaw mo, umalis ka na lang, kung hindi, ipaghihiganti natin ang general. Siyempre gusto naming sumama, paano namin makakalimutan ang aming general? Sabi ng tropa ni Duanren. Lahat sila ay umakay sa kanilang kabayo papunta sa likod ng rock. Nagtinginan silang lahat ng malamig. Lin Feng, Master, ano ang dapat nating gawin sa mga bangkay? Tanong ng isang tao. Isang hakbang pasulong si Lin Feng, tumingin siya sa katawan ni Liu Kanglan at pagkatapos ay kay Liu Fei nang walang sinasabi. Ngunit pagkatapos ay nagsalita siya dahil walang sinabi si Liu Fei. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Lin Feng kay Liu Fei. Siya ay anak na babae ni Liu Kanglan, maaari niyang, syempre, magpas siya. Ibabalik ko sila at susunugan ko sila sa pagitan ng Duanren Border at Duanren City, doon sila sa bahay. At aking ikakalat ang kanilang mga abo sa lambak. Palagi nilang papansinin ang kalsadang iyon. Sabi ni Liu Fei na mukhang malungkot. Ang kanyang ama ay palaging pinuprotektahan ang Duanren City at Duanren Border. Walang pagtutol si Lin Feng at tumango, sige, babalik ako kapag tapos na ako at ipagdadasal ko ang kanilang mga kaluluwa. Huwag kang mag-alala sa akin, Lin Feng. Pwede ka nang umalis. Nakangiting sabi ni Liu Fei, may luha sa kanyang mga mata. Bamantong hininga si Lin Feng, nawala ang kagandahang taglay niya sa kanyang mukha noon, mukha siyang mature ngunit durog na durog.
Bahagyang tumango si Lin Fang at hinaplos ang ulo ni Liu Fei, ito ay nagpang-inag sa kanya. Si Lin Fang ay hindi nang ahas na gumugol ng masyadong maraming oras doon. Hiniling niya sa ilang cultivator ng Zuan Chi layer na manatili doon at buhatin ang 3 bangkay. Pagkatapos ay tumalon siya sa kanyang may pakpak na tigre at damapo sa likod ng rock. Parang laban din sa kanya ang balak na iyon. Tsaka magsisimula na ang kasal niya kaya kailangan niyang magmadali at bumalik. Kahit hindi maganda ang pakiramdam niya, kailangan niyang umarte na parang walang nangyari. Hindi ito magandang pakiramdam. Ikinakalat ng rock ang hindi kapani-paniwalang malapad na mga pakpak. Pagkatapos ay agad silang bumangon sa himpapawid, lumilipad sila sa taas na ilang 12-12 metro. Ang rock ay pumapalakpak sa mga naglalakihang pakpak nito at lumilikha ng mga unos at mga sipol sa kanilang paligid. Ang rock ay may dalang hukbo. Magtataka ang mga tao kung nakita nila iyon. Isang halimaw na maaaring magdala ng 12-12 mga hayop. Iyon ay hindi kapani-paniwala. May mga tao sa buong dambuhalang katawan nito. Tiningnan ni Yun Fei Yang ang mga taong umalis. Ang kanyang mga tropa pagkatapos ay lumipat pabalik sa kailaliman ng Moyu. Si Liu Fei at ang ilang mga cultivator ng Zuan Chi layer na iniwan ni Lin Fang doon ay bumalik sa Duanren City kasama ang mga bangkay. Isasagawa nila ang seremonya ng libing para sa mga patay na iyon. Sa sobrang bilis, nagdilim ang langit. Walang natira sa gabi sa napakalaking chain ng bundok. Wala maliban sa bangkay na si Chi. Hindi nito alam kung saan pupunta. Sa dilim ng gabi, mayroong 5 itim na daliri. May mga banayad na tunog din na kumakalat sa hangin. Biglang may lumitaw na itim na silhouette. Ang itim na silhouette na iyon ay halos hindi makita sa dilim ng gabi. Bukod sa 2 nakakasilaw na mga mata na kumikislap dito at doon, walang makakakita ng kahit ano. Ang itim na silhouette na iyon ay nasa langit at naglabas ng nakakatakot at masamang pisikal na lakas. Gumalaw ang itim na damit ng taong iyon at lumitaw ang isang nakakatakot na puyo ng tubig. Sa isang iglap, ang corpse chi na naroroon pa rin sa bundok ay sinipsip ng puyo ng tubig. Usok na lang ang natira. May tao pa rin ang bundok na iyon ilang oras bago nawala ang corpse chi sa kalangitan. Ang chi ng mga taong namatay ay hindi makatarungang nasiyahan sa taong iyon. Siya ay hinihigop ito tulad ng isang matako. Gaano kaaya-aya? Sinabi ng taong iyon sa masamang paraan. Ang taong iyon ay tumingin lalo na masama. Ang corpse chi ay talagang masarap sa ilan. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang integridad ng dalisay na chi sa kanyang katawan at nawala siya na parang walang nangyari. Kaluskos ang mga dahon sa Love Sickness Forest. Sina Linhai at Yumeng ay itinaas nila ang kanilang mga ulo sa langit at mukhang nag-aalala. Ang araw na iyon ay araw ng kasal ni Lin Fang. Hindi pa bumabalik si Little Fang. Ano ang magagawa natin? Sabi ni Yumeng He sa mahinang boses. Ang lahat ay naghihintay na makita ang seremonya ng kasal. Handa na ang lahat ngunit pumunta si Lin Fang sa Duanren City at hindi pa bumabalik. Sumimangot si Linhai. Noong mga araw na iyon, medyo kalmado ang lungsod, lalo na sa gilid ng Imperial Palace. Medyo nakaramdam ng kaba si Linhai dahil doon, ikakasal na ang prinsesa kaya bakit naging kalmado ang palasyo. Ipagpatuloy natin ang paghahanda ng lahat. Babalik si Lin Fang. Sabi ni Yumeng isinuot niya ang paborito niyang Changxiam. Siya ay tumingin hindi kapani-paniwalang maganda. Naglagay pa siya ng ilang makeup na lalong nagpaganda sa kanya. Kahit na hindi siya bumalik ngayon, kami ni Xinye ay magiging asawa pa rin ni Lin Fang. Si Yumeng He ay lumingon at nakita ang napakagandang ngiti ni Meng Cheng. Kahit na ang kanyang anak na lalaki ay hindi kapani-paniwalang namumukod-tangi, siya rin ay napakaswerteng nagkaroon ng 2 magagandang asawa. Iyon ay hindi kapani-paniwala at kahanga-hanga. Linhai, pumunta at ihanda ang lahat. Sabi ni Yumeng He. Tumanggo si Linhai at pumunta sa Imperial Palace. Kahit nakalmado ang Imperial Palace, ang Imperial City ay napuno pa rin ng aktibidad at ingay. Nilusob ng mga tao ang mga restaurant at hotel. Marami ring tao sa mga kalsada. May mga tao kahit saan, lalo na sa kalsada sa pagitan ng Love Sickness Forest at Imperial Palace, na parang may inaasahan ang mga tao. Magsisimula na ang kasal ni Lin Fang. Si Lin Fang ang kampyon ng Great Competition ng Zuyu at ang bagong pinuno ng Zuyu. Higit pa rito, ikakasal siya sa prinsesa ng Zuyu. Kailangan nilang manatili sa kalsadang iyon, doon manggagaling si Lin Fang. Napakalakas at makapangyarihan ni Lin Fang. Nanalo siya sa dakilang kompetisyon ni Zuyu at ngayon ay pinuno ng Zuyu. At ikakasal siya sa magandang prinsesa. Si Lin Fang ay tiyak na magiging natatanging pinuno at monarko ng bansa. Sabi ng ilang tao sa kalsada. Si Lin Fang ang kanilang idolo, sinamba nila siya. Inaasahan nila na balang araw, magiging katulad sila ni Lin Fang. Nanggaling sa isang maliit na bayan o nayon ay hindi nangangahulugan na hindi sila makakabangon, pinatunayan ito ni Lin Fang sa kanila. Siya ang naging pinaka-nakasisilaw na binata sa bansa. Akala mo lang yun. Si Lin Fang ang pinuno ng Zuyu, at ang patriarch ng pinakamalakas na sekta ng bansa, ang Yunhai sect. At ang kanyang mga magulang ay 2 sa 4 na pinakatanyag na cultivator ng ating bansa 20 taon na ang nakararaan. Bukod pa rito, mayroon siyang napakalaking natural na kakayahan, si Zuyu ay kanya na. Walang sino man ang makakalampas sa kanya. Sa loob ng ilang taon, magkakaroon siya ng nakakatakot na lakas.
Sabi ng iba. Sa sandaling iyon, umiinom ng alak sa isang restaurant ang isang binata na nakaitim na damit. Naririnig ng taong iyon ang sinasabi ng mga tao sa labas habang siya ay sumabad. Dapat hayaan muna siya ng Imperial City Clan na gawin iyon. Papayagan ba nila si Lin Feng na maging natatanging pinuno ng bansa? Maraming tao ang nagulat nang marinig nila ang taong iyon. Hindi kailanman naisip ng mga tao ang mga tanong na iyon. Sumang-ayon ba ang Imperial City Clan sa biglang pagbangon ni Lin Feng?